Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw ng magbanggaan ang sandata ng dalawa. Parehong nagngangalit ng ngipin si Yeming at ang taong may isang sungay. Buong lakas na naglalaban. Sa sandaling ito, malakas na sumigaw si Yeming. Pinatalsik ang sandata ng kalaban. Nanginginig ito sa galit. Tanggapin mo pa ang isang martilyo ko. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Dahan-daang lumalaki. Umatras si Yeming. Ano ito? Ito pala, ang maalamat na bloodline ng Golden Horned Giant. Pagkatapos mag-transform sa Golden Horned Giant, ang lakas ay sukdulen. Ang katawan ay invincible. Mapapahamak na ang batang iyon. Mabahong bata, wala kang paraan para labanan ako. Tumalon si Yeming. Umiiwas ng sumuntok ito. Malaki ka lang. Anong kinatatakutan? Malakas na hinampes ni Yeming ang kanyang braso. Tanggapin mo itong martilyo. Umuungal sa sakit ang kalaban. Tanga kang malaki. Ang tibay mong tumanggap ng palo. Isa pang martilyo. Nagulat si Yeming. Sa sandaling ito, nahuli na siya sa loob ng palad nito. Walang silbi. Masyadong malaki ang agwat sa antas ng buhay. Gamit ang iyong katawan bilang tao. Pipigilan ka ng katawan kong Golden Horned Giant. Maaari mo lamang akong saktan ng kaunti. Hindi mo masusugatan ang aking mga litid at buto. Kaya pala. Kung gayon, magpapalit ako ng ibang anyo ng buhay para makipaglaro sa iyo ng masaya. True Dragon Physique. Isang haligi ng liwanag ang tumagos paitaas sa kalangitan. Lumitaw si Yeming gamit ang katawan ng isang True Dragon. Yung walang hiyang iyon, isa pala siyang dragon. Hindi ko inaasahan, mayroon pa palang ganitong henyo. Napakahirap kalabanin. Hindi rin naman ako yung tipo na gumagamit ng laki para mang-api tulad mo, kaya paliitin ko ang aking katawan. Kasing laki mo. Si Yeming. Hawak ang martilyo. Ikinakaway ang kabilang kamay. Halika. Ito, ang mga dragon ba? Ganito lumaban. Napakakakaiba. Bakit parang tao kung kumilos? Brother Ye, yung bagsik na ipinakita mo noong nag-transform kang dragon kanina, basta mo nalang sinira. Hawak ni Yeming ang martilyo. Sumugod. Tanggapin mo ang martilyo. Golden Horn Heaven Splitting. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Lumikha ng puwersang tumagos sa kalangitan. Pagkatapos, nagpalitan sila ng daan-daang atake. Hindi pa rin malaman kung sino ang lamang. Sa sandaling ito, sinipa ni Yeming ang pagitan ng mga hita nito. Napasigaw ito sa matinding sakit. Ang mukha ay nangangiwi. Masakit siguro ang masipa ng dragon ng ganoon. Iniisip ko pa lang. Masakit na. Hindi kaya, direktang nadoraj na. Hehe, ito na ang pagkakataon. Binigyan siya ni Yeming ng isang martilyo sa ulo. Sa mukha ito ng dugo. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nagpakalat ng puwersa sa paligid. Galit siyang nagngangalit ng ngipin. Ay ikaw, napakasama mo. Tunay kang isang makapalang balat at laman. Yung isang atake kanina, ginamit ko na ang buong lakas ko. Pati braso ko ay namanhid sa pagkayanig. Sinipa pa ang maselang bahagi, tapos buhay pa rin. Una, inatake ang ibabang bahagi ng katawan, pagkatapos. Habang nakayuko ang tao, hinampes ang batok. Lintek, nabuhay ako ng ilang taon, ngayon lang ako nakaharap ng isang ganito kasamang dragon. Ang dangal ng lahi ng dragon, sinira mo ng lahat. Hindi ka ba nahihiya? Hindi nahihiya, ha. Basta't mananalo. Kahit anong paraan pa yan. Malaking ulo. Gusto mo pa bang tumikim ng isa pang martilyo ko? Suminghal ito ng isang beses. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo. Hindi ako kalaban ng taong ito. Hindi ako maaaring makipaglaban sa kanya. Bumalik si Yeming sa anyong tao. Malakas. Yung isang martilyo na iyon, hindi ko kayang salagin. Mabasag ang ulo ko. Mabuti na lang at Golden Horned Giant, makapalang balat at laman. Kung iba pa, malamang patay na kanina pa. Brother Ye, pinalaya mo siya. Hindi ka ba natatakot na bumalik siya para guluhin ka? Ayos lang. Kung mangangahas siyang bumalik, haharapin ko siya ng isang beses. Bubugbugin ko siya ng isang beses. Bubugbugin ko siya hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi na siya mangangahas pang bumalik. Ito, bakit? May problema ba? Hindi kaya. Sa tingin ni Brother Meng ay masyado akong mayabang magsalita. Hindi mayabang, kundi sukdulang kayabang. Ang taong iyon ay isa sa mga Buddhist Dao Heavens. Ang Crown Prince ng Golden Horned Heaven Man. Ang kanyang posisyon at kapangyarihan ay hindi mas mababa kaysa sa dakilang emperador ng inyong Tian Yuan Continent. Heaven Man. Paliwanag ni Beiming, Master. Ang lumikang Buddha ng panahon ng Buddhist Dao ay minsang sumupil ng napakaraming malalakas na lahi. Ang mga lahing iyon ay nagpakasal sa mga tao. Nagsilang ng mga kalahating lahi na tao na tinatawag na Heaven Man. Ang potensyal ng Heaven Man ay karaniwang mas malakas kaysa sa ordinaryong tao ng malaki.
Sa paglipas ng panahon, nagtayo sila ng malalakas na puwersa. Ito ang Buddhist Tao 40 Heavens. Sa loob ng 40 Heavens, ang mga sikat ay sina Azura, Yaksha. Ang Golden Horned Heaven Man ay isa rin sa mga iyon. Ang Buddhist Tao Civilization ay isang high-level civilization. Sumasakop ng maraming Great Worlds. Bawat isang tribo ng Heaven Man, hindi bababa sa isang Great World ang pag-aari. Isang tribo ng Heaven Man, may isang Great World. Ang Tianyuan Continent ay pinagsama-samang sinakop ng mga Holy Lands, Empires, Divine Lands, at iba pang puwersa. Tama, kaya naman, ang kalaban. Bilang Crown Prince ng Golden Horned Heaven Man, ang kanyang kapangyarihan ay natural na hindi mas mababa sa isang dakilang emperador. Anumang isa sa mga pangunahing heavens doon, ay maaaring makapantay sa Martial Tao Civilization. Lalong huwag nang banggitin ang Buddhist Tao Civilization. Kung ikukumpara, ang Martial Tao Civilization, ay talagang napakaliit at mahina. Sa sandaling ito, pinalibutan na ng lahat si Yeming. Sa mga taong ito, karamihan ay mas mahina ang aura kaysa sa Golden Horned Crown Prince. Ngunit may ilan na kapantay. O mas malakas pa nga. Dito, may mahigit 100 henyo mula sa iba't ibang great civilizations. May ilang mga aura na nagpapanginig pa nga sa aking puso. Ang makakarating sa Trial Land, walang sino man ang mahina. Ang galitin ng lahat, tiyak na wala akong tsansang manalo. Bakit niyo ako pinalilibutan? Ano ang gusto ninyong gawin? Kung ikaw ay bihasa sa array formations, tulungan mo kaming lahat na tingnan kung paano masisira ang restriction ng Treasure Pagoda na ito. Sige, 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 mga kagalang-galang. Ang galit ay nakakasira ng yaman. Huwag kayong magpakita ng ganyang itsura. Pupunta ako para tingnan. Hindi ba't ayos na? Lumapit si Yeming. Hinawakan ang barrier ng array formation. Matagal na nagsuri. Ikaw, sa huli. Kaya mo ba o hindi? Kalahating oras ka nang tumitingin. Bakit wala pa ring anumang kilos? Mga kagalang-galang. Sa ibabaw ng Treasure Pagoda na ito, ay isang set ng defensive array formation. Binubuo ito ng 13 layers Middle Heaven Restriction. Gamit lamang ang aking sarili, wala akong paraan para masira ito. Ano? Middle Heaven Restriction. Ang Middle Heaven Restriction ay kayang magbanta pati sa mga Divine Spirits. Paano natin ito masisira? May paraan ka ba? Ito. Walang magagawa ang inyong lingkod. Walang magagawa. Pag-isipan mong mabuti. Ang pagloloko sa amin ay hindi magkakaroon ng magandang katapusan. Bata, ilabas mo ang iyong kakayahan. Sirain mo ang array para sa amin. Kung hindi, papatayin ka namin ngayon din. Ang array na ito, sirain mo man o hindi. Kailangan mong sirain. Kung hindi mo masira ang array, pupulbusin namin ang iyong cultivation. Itong mga walang hiyang ito, talaga bang hindi nila ako itinuturing na tao? Marami sila, malakas, hinding-hindi maaaring galitin ang karamihan. At saka, Brother Ye, yamang nang ahas kang tumayo, marahil ay naisip mo na ang paraan noon pa. Gaya ng inaasahan. Hindi may tatago kay Brother Meng. Mamaya, tingnan mo ang aking mga mata at kumilos. Sa totoo lang, ang array na ito ay hindi naman imposibleng sirain. Ito lamang, napakalaki ng pagkonsumo. Ako lamang mag-isa, hindi ko kayang dalhin. Anong gusto mo? Sabihin mo agad. Para masira ang array na ito, kailangang magtayo ng isang Grand Attack Array sa labas ng tore. Kailangang kontrolin ito ng 99 na katao ng sabay-sabay. Ang pag-setup ng Grand Array ay nangangailangan ng 10,000 level 12 talisman money. Ano? Level 12 talisman money. Ang level 12 talisman money, napakahalaga. Iyon, ay kailangang isang divine spirit na nasa peak ng longevity realm ang makakalikha. Ang halaga nito, ay pangalawa lamang sa Eternity Coin. Ang Martial God Coin, na natatanging nilikha ng Martial Tao Civilization, ay isang barya na maaaring gamitin sa bawat Martial Tao Civilization. Sa iba't ibang Great Worlds, may iba't ibang uri ng barya na umiikot. Nahahati sa Eternity Coin, Longevity Coin, Dharma Heaven Coin. Sa mga ito, ang Dharma Heaven Coin ang pinakakaraniwan. Dahil ang mga Dharma Heaven Realm Divine Spirits ay makakalikha nito. At ang mga Dharma Heaven Realm Divine Spirits ay may pinakamaraming bilang. Isang Dharma Heaven Coin ay maaaring ipagpalit sa 4 o 5 Martial God Coins. Ang Eternity Coin na sinasabi nila, ayon sa sabi-sabi, may pinakamataas na halaga, at ito ang pinakabihirang pera sa lahat ng mundo. Mahiwaga at walang kapantay, pati divine artifacts ay hindi makakapantay. Ang pera, masyadong pinalaki. Mas mataas pa kaysa sa divine artifacts. Bata, saan kami hahanap ng level 12 talisman money? At saka, kailangan pa ng 10,000 agad. Akala mo ba kami ay mga divine spirits? Kung gustong sirain ang array, walang level 12 talisman money.
Hindi pwede. Kung hindi nyo makakalikom, wala na rin akong magagawa. Sa totoo lang, sapat na rin ang level 9 talisman money. Ngunit sino ba namang tatanggi sa maraming pera? Ang bagay na ito, baka humanap na lang tayo ng ibang paraan. Kung makakaisip tayo, kailangan pa ba nating magtagal dito ng ganito? Kalimutan na, maglikom na kayo ng pera. Sa akin, mayroon akong 1,000 level 12 talismans. Siyempre, hindi ko ito ibibigay ng libre. Wala kang talisman money, kailangang magbayad ka pa ng Dharma Heaven coin sa akin. Mga kagalang-galang, magkalkula kayo. HMPH. Hindi ako naniniwala, ang mga henyo ng iba't ibang sibilisasyon, wala ni isa mang mayroong sukdulang bagay para sirain ang array. Tiyak na, dahil sa napakataas na halaga kaya ayaw gamitin. Ayaw din nilang pagkatapos masira ang array, ay maagawan sila ng iba. Gustong angkinin ng mag-isa. Kung gayon, pipilitin ko bawat isa sa inyo na maglabas ng isang bagay. Sa kasalukuyan, habang sila'y naglilikom ng pera, ako muna ang magse-set up ng array. Lumipas ang panahon. Ay ito na ang talisman money na naihanda ng lahat. Brother Ye, talagang may pagkakataon ka. Hihi. Ang array na ito, ako ang buong pusong nag-set up. Ang pangalan ay Bagua Mysterious Mechanism Array. Hindi lamang ito nangangailangan ng level 12 talisman money, kundi kailangan din ng 79 na katao na bubuo ng array ay. Para madaling masira ang defensive array ng Treasure Pagoda. Mayroon ka bang listahan ng 79 na katao? Huwag mong hintayang matapos kaming mag-set up ng array ay, tapos tatakbo ka kasama ang pera. Huwag kang mag-alala. Ako ang mamamahala sa array formation. Hindi ako aalis kahit saan. Mga kagalang-galang, kumilos na. Agad silang lumipad sa paligid ayon sa sinabi ni Yeming. Si Yeming naman, nasa gitna. Namamahala. Agad na pinaandar ng lahat ang Grand Array. Ang defensive array formation ng lahat ay nagtipon sa isang punto. Ang barrier ay nabuksan ng isang butas. Nagsimulang lumitaw ang butas sa Grand Array. Lumalaki na ang butas. Sa wakas, makakapasok na sa Treasure Pagoda. Brother Meng, ito na ang pagkakataon. Agad ginamit ni Yeming ang Heavenly Killing Steps. Tumakbo diretso sa butas. Sumunod din si Meng Shu sa likuran ni Yeming. Yung batang iyon, gustong ubusin lahat. Bilisan nyo. Pasok. Kulang-kulang ang taong mamamahala sa array ay, mawawala ang array formation. Hintayang magsara ang butas, hindi na makakapasok pa. Batang lintik, nangangahas ka pang makinabang. Hindi kita patatawarin. Malapit nang makapasok. Pagkalipad pa lang niya, tumama ang kanyang mukha sa barrier. Nakakainis. Isang iglap lang, may ilang dosenang tao na ang nakapasok. Nabawasan ng ilang dosenang tao na nagbabantay, hihinto na sa pag-andar ang Grand Array. Walang hiyang nang ahas na pagplanuhan tayo. Nakakainis. Baka, humanap pa tayo ng ilang dosenang tao na tatayo sa array ay. Buksan ulit ang array formation. Wala na yung batang iyon na mamamahala. Kahit humanap pa ng tao. Walang silbi. Sa sandaling ito, sa loob ng Treasure Pagoda, nagsimula ng magbantayan ang lahat sa isa't isa. Magaling. Ang butas, nabuksan lamang sandali, hindi ko inaasahan. May 40 katao pa lang ang nakapasok. Hindi nga may kakailan na sila'y mga henyo ng malalaking sibilisasyon. Ang lakas at reaksyon, parehong nasa tuktok. Kung gayon, iyon na siguro ang Dragon Buddha Pill. Ngunit hindi makita kung ilang piraso mayroon. Kasabay nito, malapit nang magsimula ang patayan. Ginamit ni Yeming ang Taiyi Divine Calculation. Inobserbahan ng lahat sa paligid. Sa sandaling ito, nagulat si Yeming. May isang kutsilyong lumipad patungo sa kanya. Nakailag pa rin si Yeming. Medyo mabagal. Isang babae ang may hawak na kutsilyo. Lumitaw sa likuran ni Yeming. Nahawakan ni Yeming ang kanyang pulso. Nangangahas kang galawin ako. Mamatay ka. Malakas niyang ibinagsak ang babae sa sahig. Sa sandaling ito, may isa pang suntok na lumipad patungo sa kanya. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ha, nawala. Hindi kaya, gumamit ng invisibility technique. Hindi tama. Kung invisibility, ang aking ghost eye ay tiyak na makikita ito. Sa huli, ano ito? Ang void transformation at invisibility ay hindi magkapantay. Mukha. Ang iyong mukha. Bakit naging berde ang iyong mukha? Lintik. Nang ahas kang gumamit ng lason. Antidote. Kailangang uminom ng antidote. Nakakainis. Ang bilis kumalat. Hindi talaga maagapan. Lintik. Huwag kang gumamit ng masamang paraan. Kung may lakas ka ng loob, lumabas ka rito. Maglaban tayo ng patas. Ang lason ni Yeming ay mabilis na kumalat sa buong katawan. Sa isang iglap, ang dalawang iyon ay naging isang tumpok ng berdeng putik sa sahig. Munting batang mapanlinlang. Nagawa pa palang palihim na gumamit ng lason.
At saka, hindi makita ang kanyang lokasyon. Nakakainis. Saan ba talaga siya nagtatago? Ang espasyo rito, masyadong sarado. Napakaangkop para gumamit ng lason. Noong nasa labas, dapat ko na siyang pinatay. Ha, pagkasimula pa lang ng gulo, napakaraming tao na agad ang pumuntirya sa akin. Tiyak na, dahil ito sa laban ko sa Golden Horned Heavenman. Itinuring akong isang kalabang dapat katakutin. Patuloy na nag-obserba si Yeming sa paligid. Ang panig ni Brother Meng, nagtipon na rin kasama ang kanyang mga kasama. Nakikipaglaban sa iba. Lahat ng mga techniques ng iba't ibang sibilisasyon ay nailabas na. Tunay ngang isang kakaibang tanawin. Nag-uunahan. Nag-aagawan. Ito ay isang bagay na hinding-hindi makikita sa Tianyuan Continent. Ngayon, kung hindi mag-iisip at aagawin ang Heavenly Dragon Buddha Pill, mapupuntirya ako ng atake. Mas mabuting magtago muna. Hintayin silang magpatayan sandali, saka ako mag-iisip. At saka, may kapareho akong iniisip, may ilan pang iba. Lumipas ang panahon. Ang mga bangkay ay nagkalat na sa sahig. Kalahating oras pa lang, 18 na ang namatay. Kahit ang mga nagtatago, 4 na ang nahuli. Pinatay. At saka, ang mga nagpapatayan, marami o kaunti. May mga nakatagong galit. Ang damdamin ng galit, gustong sumabog. Samantalahin ang kanilang matinding labanan, kunin ang Buddha Pill, pagkatapos ay umalis na rito. Sa loob ng Buddha Pill, lumitaw ang isang maliit na dragon. Ang nasa loob ng Buddha Pill ay ang Heavenly Dragon Soul. Sabi ni Beiming, pakiramdam ko, ang Buddha Light ay mas malalim kaysa sa Dragon Soul. Magaling din pala ang paningin ni Beiming. Master, 33 na patong ng Buddha Light sa labas ng Dragon Soul. Ito ay basbas na ipinagkaloob ni Buddha Shakyamuni. Mas mahalaga kaysa sa Dragon Soul. Kung ang mga Buddha Lights na ito ay nagtatago ng array formation, ang pagkuha nito, natatakot akong napakahirap. Ang pakiramdam na ito, may tao sa paligid. HMPH. Gaya nga ng aking inaasahan. May isa pang nagtatago. Hindi ko lamang alam, anong antas ng hiding technique ang ginamit niya, pati Taiyi Divine Calculation ay hindi siya makita. Hindi pa siya kumikilos, natatakot akong ganoon din sa akin. Malabo ko lamang nararamdaman ang kanyang presensya, ngunit hindi matukoy ang lokasyon. Kung kukunin ko ang Buddha Pill, tiyak na matutuklasan niya ako. Mawawala ang unang pagkakataon. Sa kasalukuyan, mas mabuting patatagin muna ang hininga, maghintay pa ng kaunti. Basta't kumilos siya, magkakaroon ako ng pagkakataong i-lock ang kanyang lokasyon. 3 oras ang lumipas. Ang mga natitirang nakatayo, puno rin ng mga sugat ang katawan. Ang 3 Pure One Sect, 2 ang namatay. Ang mga kaibigan ni Brother Meng, 3 rin ang namatay. Pati ang Golden Horned Heavenman, malubharing nasugatan at tumakas. Dagdag pa ang mga henyo mula sa ibang mga sibilisasyon. Ito pa lang ang unang gantimpala, tapos 11 na lang ang natitira. Pagdating sa huli, ilang tao kaya ang makakaligtas? Patuloy pa rin silang naglalaban ng walang tigil. Sa sandaling ito, isang lalaki ang sumigaw. Nagpakawala ng kidlat, si Lolo. Wala nang oras makipaglaro sa inyo. Lumipad siya. Gustong kunin ang Buddha Pill. Sa wakas, may hindi na nakapagtimpi. Kumilos na para agawin. Ang pain ay lumitaw na. Tiyak nakikilos na ang taong iyon. Bigla siyang natigilan. May tumagos sa kanyang dibdib. Nakakainis. Hindi ko inaasahan, may nagtatago pa pala. Bumagsak siya diretso sa ibaba. Patuloy na nagtago ang taong iyon. Tahimik na nagmamasid ang lahat. Sino iyon? Lumabas ka. Ang paligid ay nanatiling tahimik. Lumayas kayong lahat. Kung hindi, mamatay kayo. Nag-aalala silang nagmamasid. Sinasabi mong lumayas kami. May karapatan ka ba? Nakakainis. Kahit noong kumilos siya para pumatay, o noong nagsalita siya, hindi man lang nalantad ang kanyang lokasyon. Nakakatakot ang hiding technique. Sa sandaling ito, sa likuran ni Meng Shu ay lumitaw ang isang bitak. Ang kanyang kutsilyo, dahan-daang lumalabas. Isang liwanag ang kumislap. Ang invisible sword ni Yeming ay nagligtas kay Meng Shu ng isang buhay. Nagulat siya. Nagkatinginan ng dalawa ng may matatalim na tingin. Pagkatapos, sabay silang sumugod. Nagbakbakan ng matindi. Mapanganib. Ang pakiramdam at divine sense, parehong walang silbi. Muntik na akong mahiwa. Kung hindi dahil sa may kumilos, ang ulo ko at katawan, naghiwalay na. Ang nagligtas sa akin, walang anyo rin. Walang anino. Tiyak na si Brother Ye. Maaga pa lang, nagtago na pala. Pagkatapos ng isang atake, muli siyang nagtago. Brother Meng. Binibining Shi. Susunod, natatakot akong may isa pang matinding laban. Lumayo muna kayo ng kaunti. Iwasang madamay. Sumunod ang dalawa sa sinabi ni Yeming. Mabilis na tumalon pa atras. Walang nakakakita sa kanilang hiding technique. Ibig sabihin, walang sino man ang maaaring makialam.
Brother Ye, kailangan mong mag-ingat. Ang humaharang sa aking daan, lahat sila ay mamamatay. Nagyayabang ng hindi nahihiya, iwinasiwas ni Yeming ang espada. Biglang umatake, ngunit nasangga pa rin niya ito. Sabi ni Beiming, Master. Sa pagkakataong ito, hindi madali. Hindi natin siya makita. Ayos lang. Hindi niya rin ako makita. Ngayon, ang maaaring ikumpara lamang ay ang combat intuition at instincts ng dalawang panig. Tingnan natin kung sino ang mauuna. Sa sandaling ito, sunod-sunod na atake ng espada mula sa magkabilang panig ang pinakawalan. Walang nagpapatalo kahit kay Titing. Ang lakas. Ang lakas. Hindi talaga makita ang anyo nilang dalawa. Kung ako ang sasali sa laban, natatakot akong hindi ko malalaman kung paano ako namatay. Napakasama. Akala ko, magaling lamang siya sa patagang pag-atake. Hindi ko inaasahan, harap-harapang laban, ang aking lakas, hindi man lang ako makalamang. Ang bilis, may kaunti lamang akong kalamangan. Ang taong ito, kahit harap-harapan pa akong labanan, tiyak na mahirap kalabanin. Mabuti na lang, mas malakas ang aking sword technique kaysa sa kanyang saber technique. Ngayon, may kaunti akong kalamangan. Sa ilang sandali, nagpalitan na sila ng mahigit daan-daang atake. Walang lamang, walang talo. Kailangan kong humanap ng tamang pagkakataon. Hintayang magpakita ang taong iyon, saka ako kikilos para tulungan si Brother Ye. Sa kanan, may killing intent. Hamak na masama, gusto pang umatake ng patago. Confusion technique, heaven breaking scripture. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nagkalat ang alikabok, hindi tama, wala sa kanan. Yung sa kanan, sinadyang magpakita ng kaunting killing intent. Nagkunwaring aatake, lintik, saang panig niya ako aatakehin. Sa sandaling ito, ang talam ng kanyang kutsilyo ay malapit nang tumama sa leeg ni Mengshu. Ngunit lumitaw si Yeming. Iniligtas ang pangalawang buhay ni Mengshu. Ang kanang balikat ni Yeming ay nasugatan din. Brother Ye, walang hiya. Sa trial land, lahat ng tao ay kaaway. Tapos, para iligtas ang kaaway, nasugatan ka pa. Tanga, ang isang tulad mo, tiyak na hindi makakaligtas ngayong araw. Brother Ye, hindi mo na kailangang mag-alala para sa akin. Gamit ang ilang hiding techniques, akala mo ba madaling apihin ang isang disipulo ng Confucianism? 10,000 dharmas cannot invade. Noble Chi. Ang aklat ni Mengshu ay naglabas ng gintong liwanag. Noble True Chi ng Confucianism. HMPH. Kung gayon, hayaan mong buksan ko ang aking kaalaman. Ang isang ginoo, kumakain ng hindi nagpapakabusog. Tumitira ng hindi naghahanap ng kaginhawaan. Matalas sa mga bagay, ngunit maingat sa pagsasalita. May daw, ngunit tama. Iwinasiwas niya ang kutsilyo. Sunod-sunod na humiwa, ngunit hindi man lang nasugatan ang layer ng True Chi ni Mengshu. Mabilis siyang tumalon paatras. HMPH. Ang kapal ng balat ng pagong. Hindi ako naniniwala, yang noble true chi mo, kayang damaloy habang buhay. Baka, magpalit na lang ako ng ibang target. Mamaya na kita aayusin. Pagkasulong pa lang niya, may array formation na na-activate. Ha, array formation. Ikaw, nakapag-set up ka pa pala ng array formation. Noong nakaraang laban, mukhang nakalimutan mo na. Umasa ka sa array formation ng sino para makapasok sa loob ng Treasure Pagoda. Sa wakas, nahuli na rin kita. Emperor Sword, Dual Emperor Yin Yang Slash. Nagpakawala rin siya ng 10,000 Devo Uring Shadow Slash bilang sagot. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang shockwave ay kumalat sa paligid. Ha, nasira mo ang aking hiding technique. Ano naman ngayon? Harap-harapang laban, hindi rin ako takot sa iyo. Sinong nagsabing gusto kong makipaglaban sa iyo ng harap-harapan? Sa sandaling ito, sa paligid ng kanyang katawan, may isang hibla ng berdeng enerhiya. Ay ito ay lason. Sa huli, kailan? Sa sandaling ito, lumuhad na siya. Walang tigil na sumusuka ng dugo. Bilisin mo, gumamit ka ng antidote pill. Hindi pa man lang naiabot ang pill sa bibig, natunaw na ang kanyang braso. Ang buong katawan ay naging isang tumpok ng putik sa sahig. Napakalakas ng lason. Ang mga pamamaraan ng taong ito, hindi mabilang. Masama, hamak, lampas pa sa isang ekspertong bihasa sa pagtatago. Hindi madaling galitin, hindi mapaghahandaan. Sino ba namang mag-aakala, habang nakikipaglaban, kaya niya palang sabay na gumawa ng array formation at gumamit ng lason. TSK, kailangang mag-ingat sa taong ito. Mga kagalang-galang, ayoko ng patayan. Kung malulutas ng mapayapa, mas mabuti. Kung hindi, huwag ninyong sisisihin si Ye kung hindi ako magiging magalang. Ako, kailangang makuha ko ang Heavenly Dragon Buddha Pill. Sana'y payagan ako ng mga kagalang-galang na kunin ito ng maayos. Huwag niyo akong piliting kumilos.
Kahit ang eksperto sa pagtatago ay natalo. Paanong makakapagbanta pa kami sa iyo? Hay, panatilihin ko na lang itong munting buhay ko. Hintayin ko na lang ang susunod na gantimpala ng pagsubok. Junior brother Ye, sumusuko na ako. Ang bagay na ito, kunin mo na. Sige, tumalon si Yeming, ngayon, marahil wala nang mangiistorbo pa sa akin. Sa madaling salita, kailangan ko munang kunin ang Buddha pill. Sa sandaling ito, malapit doon, isang aipo-aipo ang lumitaw. Isang lalaki mula sa loob ang kasabay na sumuntok papalapit. Nagulat din si Yeming. HMPH, nangangahas ka pang umatake ng patago. Nagharap ang dalawa ng direkta. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang puting liwanag ang bumalot sa kanilang dalawa. Tunog ng nababaling buto ang narinig. Tumilapon si Yeming pababa. Ang lakas. Ang lakas. Sa pagbabanggaang ito, nabali pa pala niya ang aking kanang braso. Sa isang suntok lamang. Brother Ye, mag-ingat ka. Ang kalaban ay isang eksperto mula sa Star Cloud Sect. Ha, Star Cloud Sect. Bagamat hindi ko alam kung anong klaseng puwersa ito. Ngunit malinaw na, kaya niyang makita ang aking void transformation. Tapos, nagtago pa siya hanggang ngayon bago kumilos. Napakatyaga. Lumapag siya mismo sa harap ni Yeming. Tahimik na tiningnan ang kanyang braso, na nilagyan ng lason ni Yeming. Utos ni Yeming kay Beiming, Beiming. Sikaping gamutin ang sugat, ibalik ang lakas sa laban. Opo, napakalakas mo. Bagamat na itaboy kita, ngunit talo pa rin ako. Itong Heavenly Dragon Buddha Pill, wala akong karapatang agawin. Kunin mo na. Anong nangyayari? Iyon, ay tao mula sa Star Cloud Sect. Tapos, basta na lang siyang umalis. Pumapayag siyang sumuko. Brother Ye, ang iyong sugat, kumusta na? Ayos lang. Walang problema. Ang kalaban, ganoon kadaling umatras. Hindi kaya, hinaharangan ka niya. Noong kumilos ako, gumamit ako ng lason. Ngunit mukhang, matagal na siyang naghanda. Napakababaw ng pagkalason. Hindi dapat ikabahala ang buhay. Kahit ganoon pa man, ang kanyang lakas ay nabawasan din ng 50% dahil sa aking lason. Brother Ye, napakagaling mo. Hinahangaan kita. Ang mga tao ng Star Cloud Sect ay kilalang mahirap kalabanin. Hindi ko inaasahan, isang beses pa lang kayong nagkaharap ng direkta, napilit mo na siyang umalis. Ang Star Cloud Sect, anong sibilisasyon ang kinabibilangan nito? Mukhang napakalakas. Ang Star Cloud Sect ay hindi kabilang sa anumang sibilisasyon, kundi isang super grand sect. Kumokontrol ng maraming sibilisasyon. Ang pundasyon ng grand sect na ito ay sukdulang malalim. Sa loob nito, nagtataglay ng mga henyo at eksperto mula sa iba't ibang uri ng sibilisasyon. Kahit pa ang aming Confucian Civilization, hindi namin kayang sabihin na mas malakas kami kaysa rito. Katunayan, may nagsabi dati, ang Star Cloud Sect ay ang mga kaisipang nagmula noon, gustong ulitin. Mula roon, itatag ang Super Civilization. Mukhang, napakalaki talaga ng mundo. Isang lahi lamang ng tao, may hindi mabilang na malalakas na puwersa. Kung ikukumpara, ang Martial Dao Civilization ay isa lamang patak ng tubig sa karagatan. Ang sugat ay ganap ng gumaling. Dapat nang kunin ang aking gantimpala. Susunod, gusto kong kunin itong Heavenly Dragon Buddha Pill. Mga kagalang-galang, mayroon pa ba kayong opinyon? Ang lakas ng taong ito ay masyadong malakas. Hindi lamang nagtataglay ng True Dragon Physique, kundi mayroon pang hindi mabilang na pamamaraan. Ang pakikipaglaban sa kanya ay talagang napakapanganib. Baka sakaling mamatay anumang oras. Ang gantimpala, hindi lamang sa isang lugar. Hindi kailangang makipagpatayan sa kanya. Tinitigan niya si Yeming. Tahimik na nag-iisip. Junior sister, mukhang may gusto sa iyo ang batang ito. Senior brother, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ngayon lang kami nagkita. Paanong magiging tulad ng sinasabi mo? Sa loob ng trial land, lahat ng tao ay kaaway. Kusa kanyang iniligtas. Tiyak na may masamang intensyon siya sa iyo. Hintayin mong makuha niya ang Heavenly Dragon Buddha Pill. Junior sister, magpanggap kang mabait. Pagkatapos, samantalahin ang pagkakataon para patayin siya. May utang na loob akong pagliligtas sa kanya. Hindi ko maaaring suklian ng masama ang kabutihan. Ang mga cultivators ng Three Pure Ones, alam nila kung ano ang dapat gawin at ano ang hindi dapat. Hindi ako maaaring sumuwi sa utos. Magaling. Dinala na ni Yeming ang Buddha Pill pababa. Ang Buddha Pill, maganda talaga. Itago muna, saka pag-aralan ng dahan-dahan. Bata, ibigay mo ang Buddha Pill dito. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Senior brother, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Kailangan ko pa bang sabihin ng malakas? Ano? Anong sitwasyon ito? May sakit ka ba sa utak? Gagamitin mo ang sarili mong junior sister para pagbantaan ako. Huwag ka nang magpanggap pa.
Alam kong may gusto ka kay Yufei. Halika, gumawa tayo ng kasunduan. Ibibigay ko siya sa iyo. Ibigay mo ang Heavenly Dragon Buddha Pill sa akin. Ano sa tingin mo, senior brother? Hindi ko inaasahan, ganyan ka pala kawalan Gia. Siya, at ako, nagtagpo lamang sa tubig. Paanong dahil sa kaunting pagkikita ay isusuko niya ang Buddha Pill? Ang ginagawa mong ito, senior brother, ay talagang sukdulang katangahan. Ang tanga, ay ikaw. Isa, nakikita ko ang kanyang mukha, ay likas na banal ang damdamin. Tiyak na hindi niya kayang tiisin na makita kang mamatay. Kaya, sumugal ako ng isang beses. Ano naman, kahit hindi magtagumpay, siya. Dahil sa iyo, ay hindi rin basta-basta kikilos. Hindi kaya, isang lalaking unang beses lang nakita, ay isusuko para sa akin ang mahalagang Buddha Pill. Imposible. Tiyak na imposible. Ngunit, paano kung lang naman? Talagang gagawin niya iyon. Brother Ye, ang bagay na ito, bata, ikaw, sa huli, napag-isipan mo na ba? HMPH, ikaw, ay patay na tao. Bakit nangangahas ka pang magtanong sa akin? Bakit, naging berde na ang iyong mukha? Hindi kaya, natakot siya. Ano, naging berde na ang mukha? Hindi kaya, nalason. Lintik, sa huli, kailan siya naglagay ng lason? Agad kumilos si Shi Yufei. Pinatalsik ang espada sa kamay nito. Pagkatapos ay mabilis na gumalaw. Tumayo sa panig ni Yeming at Mengshu. Junior sister, ikaw, nagtaksil ka pa pala sa akin. Patay na, nahulog sa patibong. Nakakita na ako ng walang hiya, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kawalan Gia. Ganyan ang pakikitungo mo sa iyong junior sister, tapos may lakas ka pa ng loob na sabihing nagtaksil siya sa iyo. Suminghal siya ng isang beses. Pagkatapos ay agad umalis sa lugar. Hay, tapos na ang sitwasyon. Ang pananatili rito ay walang silbi. Ang mga natitirang buhay ay agad umalis mula sa Treasure Pagoda. 3 na lamang sila ang natira. Tahimik na nagkatinginan. Pagkatapos, sabay-sabay na tumawa. Haha, senior brother Ye, hindi masama ang aking pakikipagtulungan. Hindi ba? Salamat din kay Binibining Shi na mabilis ang isip. Sa isang iglap, naintindihan agad ang aking ibig sabihin. Kung hindi pa ako nakatugon noon, masyado na akong tanga. Susunod, dapat nang asikasuhin itong Heavenly Dragon Buddha Pill. Kung si Brother Ye ay nagtitiwala sa akin, handa akong magbantay para sa iyo. Handa rin ako. Kung gayon, aabalahin ko kayong dalawa. Pagkalapit pa lang ni Yeming sa Buddha Pill, agad isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tinangay palayo ang braso ni Yeming. Ang lakas ng pagtalbog, nabali pa ang daliri ko. Sabi ni Beiming, Master, ang Buddhist daw ay nagbibigay diin sa kapalaran. Maaaring subukan ni Master gamitin ang hand seals. Sige, ginamit ni Yeming ang Tathagata Seal. Ang palad ni Yeming ay dahan-daang tumatagos sa layer ng Buddha Light. Nakatagos ng kaunti sa Buddha Light. May epekto. Isa pang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Dito, mukhang wala akong sapat na kaugnayan sa Buddha. Brother Meng, baka ikaw ang sumubok. Ako, natatakot akong mas lalong hindi magtagumpay. Si Mengshu, ang resulta ay katulad din kay Yeming. Baka, si Binibining Shi ang sumubok. Ang Heavenly Dragon Buddha Pill ay bagay ng Buddhist daw. Tanging sa mga taga-Buddhist sect lamang ito nakatuon. Ako, natatakot akong wala akong ganitong kapalaran. Kung gayon, kung mayroong Buddhist daw treasure, baka sakaling masubukan. Buddhist daw treasure. Dati mayroon akong isang Divine Demon Flag. Ngunit inagaw ito ni Zuanye. Sa kasalukuyan, wala akong anumang Buddhist daw treasure talaga. Ngunit, maaaring bumili. Merit Steel. Bigyan mo ako ng isang butil ng Buddha Relic Bone. Dahan-daang inilapit ni Yeming ang Buddha Relic Bone. Ang Buddha Light mula sa Buddha Pill ay sumabog. At sumanib sa Buddha Relic Bone sa kamay ni Yeming. Ang Buddha Light ay ganap ng sumanib sa Buddha Bone. At ang Buddha Bone ay sumanib din sa aking daliri. Sumama sa buto ng aking daliri. Sinubukan ni Yeming na pakawalan ng lakas. Pagkasama pa lang sa katawan, malinaw kong nararamdaman. Ang Buddha Light ay hinuhugasan ng aking katawan. Pinapatatag ang aking Divine Soul. Bawat isang bahagi ng aking katawan ay nagbabago. Ang lakas at talino, parehong mabilis na tumataas. Ang dragon sa loob ng Buddha Pill ay pilit na tumatakas. Munting Heavenly Dragon Soul, gusto mo pang tumakbo? Halika sa aking Great Evolution Space. Nahuli na ito ni Yeming. Sa sandaling ito, sa loob ng Great Evolution Space. Sabi ni Beiming, Master, ang Dragon Soul ay nasupil ko na. Maaaring ipagpatuloy ni Master ang pag-refine ng Buddha Light sa labas. Matagumpay nang na-refine ni Yeming ang Buddha Light. Senior Brother Ye, maligayang pagbati. Senior Brother Ye, maligayang pagbati.
Pinagsama ni Yeming ang Buddha Light sa dalawang dulo ng kanyang daliri, pagkatapos ay ipinasa sa katawan ni Meng Shu at Shi Yufei. Maaari pa palang ipasa ang Buddha Light sa iba. Noong una, hindi pwede. Ngunit sa aking katawan, mayroon akong Buddha finger bone. Maaari kong malayang gamitin ang Buddha Light. Napakarami ng Buddha Light, kung ako lang mag-isa ang gagamit. Sayang. Kaya binibigyan ko kayo ng kaunti. Brother Ye, ang iyong kabutihan, itatatak ko sa aking puso. Salamat sa iyo, Yeming. Susunod, kailangan lamang nating hintayang hugasan ng Buddha Light ang ating katawan at Divine Soul. Ayos na. Hindi na kailangang gumawa pa ng iba. Oo nga pala. Alam nyo ba, sa ibang mga lugar ng pagsubok, ano ang mga gantimpala? Bago ako pumunta, sinabi ng sect leader, ang mga gantimpala sa lugar ng pagsubok ay may kabuuang 4 na bagay. Sila ay ang Heavenly Dragon Buddha Pill, Divine Ability Seed, 3-1's Clone Mirror, at Ruyi Dharma Robe. Sa kasalukuyan, ang 3-1's Clone Mirror ay nakuha na ng iba. Ang Heavenly Dragon Buddha Pill ay napunta sa kamay ni Brother Ye. Ang dalawang natitira ay hindi pa lumilitaw. Sa mga iyon, ang Divine Ability Seed ay may 9 na buto. Bawat buto ay maaaring itanim sa Divine Sea. Maging isang, sinaunang Divine Ability. Sinaunang Divine Ability. Ang lakas, tiyak na napakalakas. Ang lakas, syempre napakalakas. Anumang uri ng Divine Ability, sa aming Confucian daw, ay itinuturing na sect guarding treasure. Ngunit kung ikukumpara, ang Ruyi Dharma Robe ay mas mahalaga pa. Pagkatapos isuot ang Ruyi Dharma Robe, maaaring lumaki, lumiit, mag-anyong solid, maging hangin, malaya kang makakagalaw, at saka, maaari nitong mapataas ang lakas ng array formations. Pabilisin ang bilis ng pag-setup ng array. Napakaraming gamit, lahat ay mga bihirang kayamanan. Kung makuha, tiyak na kailangang makuha lahat. Para makuha ang Buddha Pill, medyo malaki ang nagastos ng lahat. Susunod, magpapahinga muna tayo ng ilang araw. Sa huli, mapanganib ang lugar ng pagsubok. Mas malakas ang lakas, mas mataas ang tsansang mabuhay. Sige, sa sandaling ito, sa loob ng Great Evolution Space, ang Sword Spirit ay pinapahirapan pa rin ang Dragon Soul. Master, dumating na kayo. Kumusta na ang Dragon Soul? Bakit mo siya sinasakyan? Itong lagi siyang nanggugulo. Balak sirain ang Great Evolution Space. Kaya binugbog ko siya ng isang beses. Bata, pareho tayong dragon. Bagamat ang pag-refine sa iyo, ay malaki ang maitutulong sa akin. Ngunit ang mga tao ay laging may kabaitan. Gusto mo bang makipaglaban sa akin? Ang lubad na nakapulupot dito, biglang naputol. Agad umungal ang Dragon Soul. Ikaw, baliw na aso ka. Anong sinisigaw mo? Gusto mong mamatay? Sabi ni Beiming, Master. Ako at si Beiming, tuyo na ang lalamunan sa kakapayo. Ayaw niyang makinig. Pakiramdam niya, mababa si Master. Hindi karapat-dapat, hindi nababagay sa kanyang katayuan bilang Heavenly Dragon Soul. Mababa, TSK. Ang makakakontrol sa akin, tanging ang taong may mataas na antas ng Buddhist daw spirit lamang. Ikaw, isa ka lamang hamak na lingkod mula sa kung saang maliit na sibilisasyon, gusto mo pang maging Panginoon ko. Ikaw na uod, nangangahas kang insultuhan ng aking Panginoon. Bugbugin kita hanggang mamatay. Ginamit ni Yeming ang spirit energy para kontrolin, nahuli ang Dragon Soul sa kanyang kamay. Hindi marunong sa mabuti at masama. Kung gayon, ngayon, i-refine kita, para ang aking Dragon God Art ay umangat pa ng isang antas. Agad sinimulan ni Yeming ang pag-refine sa Dragon Soul. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Gintong liwanag ang kumalat kung saan-saan. Ang Dragon God Art nag-breakthrough sa 14th level. Napakagaling. Sa sandaling lunukin ang Dragon Soul, ang Dragon God Art ay direktang nag-breakthrough sa 14th level. Ang aking lakas ay tumaas na naman ng malaki. Kung ngayon, makakaharap ko ulit ang disipulo ng Star Cloud Sect, tiyak na hindi ako matatalo sa kanya. Sabi ni Beiming, Master, ang pinakamalaking gamit ng Dragon Soul ay ang pagpapataas ng soul power. Tama ka, Master. Bilisan mo. Ipagpatuloy ang pagpapadalisay ng soul power. Para lumakas din ang soul power. Sige. Agad inilabas ni Yeming ang Martial Soul para mag-cultivate. Ang Grand Martial Master ay may 3 ranggo. Ang 9th grade Martial Soul ay may 4 na souls. Ang 4 na souls, ayon sa pagkakasunod-sunod, Primordial Martial Soul, Divine Origin Martial Soul, Profound Martial Soul, Virtuous Saint Martial Soul, Dharma Martial Soul. Ang aking kasalukuyang Martial Soul ay Primordial Martial Soul. Ang bagong silang na Martial Soul, wala pang divine abilities o pamamaraan. Kailangang alagaan ng madalas para lumaki ito.
Pagkatapos maabot ang Profound Martial Soul, maaari nang gamitin ang Martial Soul para magpakawalan ng mas maraming pamamaraan. Kahit humiwalay pa sa katawan para lumaban. Ang Saint Martial Soul ay may lakas ng pagpapakita ng kabanalan. Gamitin ang Soul Power para lumikha ng tunay na anyo mula sa kawalan. Ang mga clones ng mga eksperto, karamihan ay ginagamit ang pamamaraan ng pagpapakita ng kabanalan para likhain. Ang Dharma Martial Soul ay mas malakas pa. Sumusunod sa batas ng kalikasan. Nakakaintindi ng maraming iba't ibang Fapshu, magical techniques. Iba sa 5 realms mula Martial Disciple hanggang Martial Ancestor noon, ang pagbabago ng Martial Soul ng isang Martial Monarch ay hindi pagtaas ng realm. Kundi, ang pagpapabago sa Martial Soul hanggang sa mas mataas na antas. Dahil, ang Martial Monarch ay hindi nahahati sa mataas o mababang realm. Kahit mayroon lamang pinakaunang Primordial Martial Soul, maaari pa ring mag-breakthrough hanggang Martial Venerable. Ngunit kung ikukumpara, mas mababa ang Martial Soul. Mas mababa rin ang tsansang magtagumpay sa pag-breakthrough. At saka, kapag nabigo, tiyak na kamatayan ang kahihinatnan. Kahit maswerte pang makapag-breakthrough, ang lakas ay mas mahina rin kaysa sa Martial Venerable na may mas mataas na Martial Soul. Kaya naman, si Master, hindi bababa sa Saint Martial Soul stage ang kailangang abutin bago mag-isip na umangat sa Martial Venerable. Kung papayag ang sitwasyon, pinakamabuting umabot sa antas ng Dharma Martial Soul. Sa madaling salita, kahit ano paman, hindi dapat uminto sa pinakamababang Primordial Martial Soul. Sa tulong ng Heavenly Dragon Soul, naniniwala akong makakaangat hanggang Profound Martial Soul. 3 araw ang lumipas. Pag-angat sa Profound Martial Soul. Ang Martial Soul ni Yeming ay umangat na ng antas. Haha, ang cultivation na ito, maraming nakuha. Hindi lamang umangat ang Martial Soul. Pagkatapos mag-breakthrough ng Dragon God Art sa 14th level, natutunan ko pa ang isang Dragon Race Divine Ability, Cloud Swallow ang Mist Spitting. Ang Divine Ability na ito, ay maaaring lumikha ng isang kapaligirang puno ng hamog. Maaaring pumatay ng kaaway, maaari ring humanap ng pagkakataong tumakas. Lalo na sa isang magulong lugar tulad ng Trial Land, napakalaki ng silbi. Sakto, bayaran na rin ang utang sa Merit Steel. 10,000 level 12 talisman money. Sapat na siguro. Tumayo si Yeming. Nag-inat, gaya ng inaasahan. Wala ng utang. Gama ng pakiramdam. Pagkatapos magbayad lahat, may natira pang kaunting level 12 talisman money. Sa hinaharap, sa pag-setup ng array, marahil ay magagamit. Mabuti na lang may Buddha Light ni Brother Ye. Ako, marami akong natamong pakinabang. Maraming salamat. Tapos na ang lahat ng bagay. Oras na para umalis dito. Lumabas na ang 3 mula sa Treasure Pagoda. Lumabas na sila. Ang Heavenly Dragon Buddha Pill, nasa inyong mga kamay. Kung matalino kayo, ibigay ninyo ang Buddha Pill. Patatawarin ko kayo ng isang buhay. Hoy, mga kagalang-galang. Ang Heavenly Dragon Buddha Pill ay nakatuon lamang sa mga disipulo ng Buddhist daw. Sa labas, may Buddha Light na pumipigil. Hindi namin mahawakan. Ang Buddha Pill ay nasa loob pa rin ng Treasure Pagoda. Kung gusto ninyo, kayo na mismo ang pumasok para kunin. HMPH. Kinuha mo ang level 12 talisman money namin. Kami, hindi man lang namin nakita ang Buddha Pill. Ang bagay na ito, paanong palalampasin? Mag-set up ka ng array para makapasok kami sa loob. Gusto rin naming subukan. Hindi nga, ang Bagua Mysterious Mechanism Array ay naubos na ang kalahati ng talisman money. Kung bubuksan ulit, kailangang bigyan niyo ako ng 10,000 level 12 talisman money. Mayabang. Akala mo ba ang talisman money ay papel? Gusto mo kung gaano karami? Mayroon. Akala mo ba hindi namin alam? Yung tumpok ng talisman money na iyon, tiyak na itinago mo na. Agad mong sirain ang array. Kung hindi, kamatayan lamang ang daan. Ganito, mukhang magkakaroon ng isang matinding laban. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng kababalaghan sa paligid. Lumitaw na ang Divine Ability Seed. HMPH. Ituring mo ng maswerte ka. Huwag mo nang hayaang makita-pakita ulit. Lumipat ang eksena sa lugar kung saan lumitaw ang mga Divine Ability Seeds. Huwag kang lalapit. Divine Ability Seed. Mamatay ka para sa akin. Sa sandaling ito, may mga martial artists na naglalaban. Nag-aagawan sa mga buto. Ang labanan ay nagdulot ng alikabok na lumipad kung saan-saan. Ang liwanag sa loob ng banal na liwanag ay ang Divine Ability Seed. Bawat isang uri ay may sukdulang lakas. Basta matutunan ng isang uri, sa hinaharap, maaari na akong maghari kung saan-saan. Itong mga Divine Ability Seeds, lahat sila ay may ilusyon ng banal na hayop sa itaas. Tiyak na hindi ito Divine Ability ng lahi ng tao. Tama ka.
Ang sinaunang divine abilities, karaniwan ay ginagaya ng mga tao mula sa pinakamalalakas na nilalang para likhain. Ang pag-aaral ng divine ability na ito, kailangang magtaglay ng katugmang bloodline para magawa. Kaya pala. Ang divine ability na may gintong liwanag na ito, mukhang, ito nga ang divine ability ng lahi ng dragon. Napakaangkop sa akin. Ang divine ability seed, mayroon ding array formation na nagpoprotekta. Bakit hindi sila nagsanib puwersa para sirain ang array, tulad ng ginawa noong kinuha ang Buddha Pill, bagkus ay nagpapatayan pa sila? Dahil ang array formation dito, kung ilalagay sa harap ng ordinaryong tao, talagang napakahirap sirain. Ngunit sa harap ng mga henyo mula sa iba't ibang sibilisasyon, malinaw na hindi ito sapat na malakas. Hindi na kailangang banggitin ang mga mid-level civilizations, karamihan sa mga henyo ng high-level civilizations ay may dalang array-breaking magic treasures. Ang mga magic treasures na iyon. Kung gustong sirain ang array formation ng treasure pagoda, napakahirap, ngunit ang pagsira sa array formation dito, ay madali. Kaya naman, hindi na kailangang magpanggap pa ng lahat. Kung gayon, hindi ba dapat samantalahin ang pagkakataon? Ngunit kapag lumapit ng sobra, tiyak na mapapaligiran ng atake. Tama iyon. Kaya naman, kailangan din nating mabilis na sumugod palabas. Hintay ang may hindi na makatiis, sirain ang array formation, saka tayo kikilos. Hindi na kailangan pang maging ganoon kagulo. Sakto, kakasabi ko lang na natutunan ko ang isang bagong divine ability. Maaari ko nang gamitin ngayon. Hintayin ninyong makalikha ako ng pagkakataon, pagkatapos ay pumunta kayo para agawin ang divine ability na kailangan. Ayos na. Tumango sina Mengsho at Yufei, sige. Bumalik sa laban sa harap ng divine ability seed. 9 Dragon Claw. Ito ang divine ability seed ng lahi ng dragon. Ako, si Crown Prince He Longtian, kailangang makuha ko ito. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka sa tabi. Nakakainis. Tao mula sa Buddhist Dao Civilization. Ang mga henyo ng high-level civilization, napakahirap galitin. Lintik, isang divine ability lang ba ang makukuha ko? Inilabas ni Heilong ang isang bagay para sirain ang array formation. Munting array formation. Sirain para sa akin. Ang array formation na iyon, ay ganap ng winasak niya. Ang divine ability, mapupunta na sa kamay. Nagulat siya nang magbago ang paligid. Si Yeming, sa sandaling ito, ay nag-transform na bilang dragon. Bumuga siya ng Cloud Swallow ang Mist Spiteng. Nakakainis. Hindi ko inaasahan. Ang hamog na ito, ay kaya palang harangan ng aking pakiramdam at divine sense. Kaninong divine ability ito? Kailangang mag-isip ng paraan para sirain ito. Munting hamog. Sirain para sa akin. Heavenly Dragon Thunder Sound. Sa sandaling ito, ang divine ability seed ay nasa kamay na ni Yeming. Hindi nga may kakailan na henyo mula sa high-level civilization. Ang aking hamog, nagawa lamang harangan ng iyong tatlong hininga. Ibigay mo ang divine ability seed dito. Kung hindi, mamatay ka. Sa likuran ni Yeming, muling lumitaw ang tao mula sa Star Cloud Sect. Nagpakawala siya ng Star Cloud Feast. Umatras si Yeming. Nag-focus sa kamao. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang tao mula sa Star Cloud Sect ay napatalsik palayo. Papalapit na si He Longtian. Agad ginamit ni Yeming ang True Dragon Physique. Naging dragon. True Dragon Claw. Lumayas ka. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa kalangitan. Si He Longtian ay napatalsik ni Yeming. Ang lakas. Ang batang ito, nagawa pang sabay na labanan ng Buddhist Dao Civilization at ang henyo ng Star Cloud Sect. Paanong nangyari iyon? Malinaw na, isa lamang siyang bata mula sa mid-level civilization. Bata, napakarami ng divine ability seeds. Sigurado ka bang, gusto mong makipagpatayan sa akin? Yung batang ito, sa loob ng Treasure Pagoda, nagdulot ng BTLI, disadvantage, sa labanang ito para sa akin. Napilitan akong umasa sa lason ng Yinren. Ngunit ngayon, siya pa ang nakakalamang. Siguro dahil sa paglikha na ibinigay sa kanya ng Buddha Pill. Suminghal siya ng isang beses. Pagkatapos ay nagtago. Ang pakikipagpatayan sa kanya, ay hindi magandang plano. Mas mabuting magpalit na lang ng ibang divine ability. Lintik, ibigay mo ang divine ability seed. Ang Dragon Race Divine Ability, napakahalaga sa akin. Kung hindi ka susuko, kung gayon, laban na. Ginamit ni Yeming ang Dragon Hammer. Direktang hinampas ang kanyang palad. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang katawan ng Black Dragon Crown Prince, napakatibay. Kahit sa Buddhist Dao Civilization, napakabihirang makatagpo. Yung batang iyon, nagsusugal ng buhay para labanan siya. Hindi ko inaasahan. Nakakalamang pa siya. Hindi madaling makalusot. Kailangang maghintay ng pagkakataon. Tumalon si Yeming paatras. Bumuga siya ng Cloud Swallow ang Mist Spiteng.
Binalot ang katawan ni Heilong Tian. Sumigaw siya. Sirain para sa akin. Heavenly Dragon Thunder Sound. Nawala si Yeming sa kanyang harapan. Patay na. Sa sandaling ito, si Yeming ay nasa kanyang likuran na. Iwinawas-iwas ang martilyo. Direktang hinampas ang ulo ni Heilong Tian. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Nagkabitak-bitak ang lupa at bato. Ang Black Dragon Crown Prince, hindi ko inaasahan. Natalo. Ganoon kabilis. Yung batang iyon, maging ang karanasan sa laban o ang lakas ng katawan, parehong mas lamang kaysa sa akin. Alam kong naghihintay kayo ng sitwasyon. Isang patay. Isang baldado. Tama ba? Ngunit sayang, gamit lamang siya, hindi niya magagawa. Susunod, gusto ko nang umalis. Sinong gustong mamatay, sumunod lang. Nagalit sila ngunit hindi nang ahas magsalita. Nakakainis. Ang batang ito, napakaliit lamang ng nagastos na lakas. Mapipilitan na lamang akong agawin ang kanyang divine ability. Agad silang umalis. Sa sandaling ito, sina Mengshu at Shi Yufei ay papaalis na rin mula sa lugar. Mukhang, sina Shi Yufei at Mengshu ay nakakuha na rin ng divine ability seed lahat. Sakto, maghiwalay na tayo rito. Agad ding umalis si Yeming. Lumipat ang eksena sa isang lugar. Ang bagay na ito, napakalambot. Paghawak, pakiramdam ko'y walang bigat. Sabi ni Beiming, Master, bilisan mo. I-refine mo na. Isang dagdag na divine ability ay isang dagdag na paraan para mapanatili ang buhay. Ang divine ability seed, sa sandaling ito, ay sumanib na sa gitna ng noo ni Yeming. Kaya pala, ang divine ability na ito, ang pangalan ay Heavenly Dragon Tyrant Fist. Kapag ginamit, pinakamarami, makakapagpakawala lamang ng mga 9 na suntok. Kasabay nito, ang mga atake ay unti-unting lalakas. Ang divine ability seed, tunay ngang isang magandang bagay. Basta't sumanib, matututunan na. Katunayan, hindi na kailangang magpraktis pa. Hayaan mong subukan ko ang lakas nito. Heavenly Dragon Tyrant Fist. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nagkalat ang alikabok. Ang lakas. Ang lakas. Isang suntok pa lang, nagawa ng durugin ang buong bundok. Kung isusuntok ko ang 9 na suntok, talagang hindi maisip ang lakas nito. Natatakot akong, kahit Martial Saint pa, ay masasabog sa pagkasuntok. Nakaramdam si Yeming na may papalapit. Isang babae ang pilit na tumatakas mula sa grupo ng mga tao sa likuran. TSK. Yung binibining iyon, hinahabol. Ang damit sa katawan ng binibining iyon, tiyak na kayamanan. Makuha ko. Manood muna ako ng palabas. Pagkatapos, hintayin ko ang pagkakataon. Magandang binibini. Ibigay mo ang Ruyi Dharma Robe dito. Isang hamak mula sa maliit na Martial Dao Civilization, nangangahas ding kunin ang Supreme Treasure. Iwanan mo ang Dharma Robe. Kung hindi, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay mo. Masyado kayong mapang-api. Ang Ruyi Dharma Robe, malinaw na may 10 piraso. Bakit, lagi nyo akong hinahabol? Kung magaling kayo, agawin ninyo ang gamit ng tao mula sa Star Cloud Sect. 3 piraso ang suot niya. Mas madali siyang targetin. Hindi ba? Ang prinsipyong ito, kailangan pa bang ituro ng iba? Sino ba namang nagsabing ang Martial Dao Civilization sa likod mo ay mid-level lamang? Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Sumuntok si Yeming gamit ang Heavenly Dragon Tyrant Fist. Tumama sa kanila. Sino? Hindi ko inaasahan. Nagawang sirain ang aming divine ability. Huwag kang magtago ng palihim na ganyan. Kung magaling ka, lumabas ka rito. Dahan-daang lumakad si Yeming palabas. Ang Martial Dao Civilization namin ay hindi kasing hina ng sinasabi ng inyong mga bibig. Lumayas. Oh, mamatay. Bata, sino ka para maging ganyan kayabang? Hindi mo alam ang taas ng langit at lalim ng lupa. Naghahanap ng kamatayan. Ang isang ito, nakita ko na siya dati sa Treasure Pagoda. Masama ang pamamaraan. Magaling gumamit ng lason at magtago. Katunayan, may mga tao pa mula sa high-level civilization na nalasan niya hanggang mamatay. Ano? Pati tao mula sa high-level civilization ay napatay niya. Tama iyon. Kahit antidote pill ay hindi na umabot gamitin, naging isang tumpok na putik na lang. Haha. Kung alam mo na pala, tiyak na papatahimikin ka na. Agad bumuga si Yeming ng isang hininga ng soul-burying poison. Lintik, takbo agad. Masamang bata, huwag mo nang hayaang makita-pakita ulit. Pumunta tayo sa ibang magic treasure. Basta na lang dumura, tapos natakot na sila at tumakbo. Tunay ngang kakaiba. Mukhang, may pangalan na rin ako. Maraming salamat, Ginoo, sa tulong. Hindi ko inaasahan, iligtas pa ako ng taong mula sa parehong sibilisasyon. Tunay ngang maswerte. Hindi ko alam, si Ginoo ay nagmula sa aling puwersa. Agad nagbago ng anyo si Yeming. Ako si Ji Wagao. Ito ang orihinal kong anyo.
Hindi ko alam saan nagmula si Binibini. Sa isip ni Yeming, sa pagkakataong ito. Sa lugar ng pagsasanay, ang Martial Dao Civilization, may dalawa pang kalahok. Mula sa Chi Tian Sect at Origin Divine Sea. Chi Tian Sect, napakagaling. Ako si Lin Wuzhuang, galing din sa Chi Tian Sect. Hindi ko inaasahan. Dito pa tayo magkikita ng kapwa-disipulo. Tunay ngang maswerte. TSK. Tama, gaya ng inaasahan. Tao mula sa Chi Tian Sect. Ang pakikipagkaibigan sa kanya ay napakabuti para sa aking mga kilos sa hinaharap. Senior Brother G. Hindi ko alam, si Kuya ay disipulo ng aling elder. Wala pang elder na tumanggap sa akin. Sa kasalukuyan, isa lamang akong inner sect disciple. Ikaw naman, kaninong elder ka? Ako, ang anak na babae ni A. Taishi, ng sect leader. Ha, kung gayon, hindi ka apelyidong A. Ha, si A. Taibay, may anak na babae pa pala. Kung gayon, hindi ba't kapatid na babae siya ni Long Xiaobay? Sumusunod ako sa apelyido ng aking ina. Ganoon ba? Yung si A. Taibay, tunay ngang malandi. Mukhang, hindi kakaunti ang mga buto niyang iniwan sa labas. Hindi ko kailangan ng elder na magtuturo. Ngunit si Senior Brother G, bilang isang henyo, makakapasok sa lugar ng pagsasanay na ito, tapos walang elder na tumanggap. Yung mga taong iyon, talagang walang mata. Ayos lang, Junior Sister Lin. Umaasa akong mapapanatili mong lihim ang mga nangyari sa lugar ng pagsasanay. Huwag mong sabihin kaninuman. Senior Brother, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kaninuman. Pati kay ama, hindi ko sasabihin. Pagbalik ko sa Chi Tian Sect, tiyak na gagantimpalaan kita. Kung gayon, hindi na kailangan. Ang pagliligtas sa kapwa-disipulo ay bagay na dapat gawin. Oo nga pala, ang Rui Dharma Robe na suot mo, ilan lahat ang piraso nito? Noong una, iisa lamang. Ngunit nang mag-agawan ang lahat, naging 10 ito. Siguro, pumipili ito ng isang taong pinakaangkop para isuot. Isinuot ko ito, walang reaksyon. Tiyak na, hindi ako nito kinikilala. Baka, subukan ni Senior Brother. Kung gayon, susubukan ko. Sa isip ni Yeming, ang binibining ito, tiyak na pinalaki ng sobra. Parehong tanga at inosente na ganito. Tapos ang ganito kaalagang bagay, paanong basta nalang ibibigay sa akin? Pagkasuot pa lang ni Yeming, sumigaw na si Beiming. Patay na, Master. Ang Dharma Robe na ito, napakakakaiba. Nilulunok ako nito. Beiming, huwag kang matakot. Tatanggalin ko ito agad. Patay na. Paano ito? Para bang, sumanib na ito sa akin. Hindi matanggal. Isang daloy ng liwanag ang sumanib sa katawan ni Beiming. Nag-aalalang tiningnan ni Yeming ang munting bata. Master, hindi na kailangang tanggalin pa. Ang Rui Dharma Robe ay sumanib na sa Divine Spirit Treasure Robe. Ha, kaya pala, ang Dharma Robe na ito, tiyak na kalahating tapos na produkto. Pati ang Artifact Spirit ay hindi pa naisisilang, nagmamadali ng ibinigay bilang regalo. Tama ka, ngayon, suot ko ito, sumanib sa Treasure Robe, kasama pa si Beiming, saka lamang ito naging kumpletong Magic Treasure. Sakto, pati ang Talisman Armor ay sumanib din sa Dharma Robe. Ang Talisman Armor ay sakto lang na nazama sa pagsanib. Sa sandaling ito, 9 na clones ng Rui Dharma Robe ang lumipad patungo kay Yeming. Nakontrol na ni Beiming ang 10 pang ibang clones. Lumipad pabalik, ngayon, kumpleto na ang Dharma Robe. Tulad ng Divine Spirit Treasure Robe, ang Rui Magic Treasure ay sumanib na rin sa aking katawan. Kasabay nito, napakaangkop nito sa aking katawan. Napakagaling, gaya ng inaasahan. Si Senior Brother ang mas angkop sa Rui Magic Treasure. Sa wakas, ang Dharma Robe ay bumalik na rin sa ating Martial Dao Civilization. Junior Sister Lin, ang Dharma Robe na ito, ay dati mong pag-aari. Senior Brother, nag-iisip ka ng sobra, kahit nasa akin pa ito, sa huli. Kusa pa rin itong hahanap ng Panginoong angkop dito. At saka, iniligtas pa ni Senior Brother ang buhay ko. Isa kapalit ng isa. Uminom ako dati ng Heavenly Dragon Buddha Pill. Ngayon, bibigyan kita ng Buddha Light. Sa hinaharap, malaki ang maitutulong nito sa iyong cultivation. Maraming salamat, Senior Brother. Sa sandaling ito, 2 haligi ng liwanag ang bumaba sa katawan nilang dalawa. Tiyak na, nakuha na lahat ang mga Supreme Treasures. Malapit nang dalhin sa mundong iyon. Senior Brother, Palem, sa hinaharap, tiyak na kailangan mong hanapin ako. Nasa Wuzhuang Palace ako sa loob ng sekta.